ay maaapektuhan po yung ano natin, yung antena. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ngayon mga kaibigan ay may tip lamang ho ako na ibibigay sa inyo, lalong-lalo na dun po sa mga kaibigan natin na talagang baguhan, ano? At lalong-lalo na yung mga bago pa lamang po sa Piso Wi-Fi. Kasi hanggang ngayon mga kaibigan, marami ho mga kaibigan natin na nagtatanong, yun nga, lalong-lalo na sa mga bago pa lamang sa Piso Wi-Fi, ay bakit daw po lag yung kanilang mga Piso Wi-Fi, ano? Bakit daw po ang tagal mag-pop up ng portal? Ang dami pong mga reklamo ng ganun, ano. Alam ko na mga builders natin, mga seller natin ay alam nila itong tip na ito na dapat nating bantayan. Kasi pag hindi ho natin to na nalaman ay yun, magkakaproblema ho tayo. O nga pala mga kaibigan, sa lahat po ng ating po mga kaibigan dyan na bago pa lamang po sa ating pong YouTube channel, huwag po nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like po ng ating mga videos, mag-share ho ng ating mga video, at importante sa lahat na makahit po tayo ng ating pong notification bell para kayo po ay ma-aware or ma-notify sa atin pong mga bagong upload na tutorial mga kaibigan. Kung kayo po ay nakakaranas ng, yun nga, matagal mag-pop up sa portal, nakakaranas ng disconnection, ano, nakakaranas ng napakabagal ng internet, kahit anong gawin ninyo ay ganun pa din. Kahit na nag-add ho kayo ng inyong plan, na ginawa ho ninyong 200 Mbps, ang inyo pong 100 Mbps ay ganun pa din. Ito po yung isa sa mga dahilan. So, ipapakita ko lamang po sa inyo mga ibigan, yun pong diagram ho natin ay napakasimple lamang hong intindihin, ano? Saan po ba dyan yung magandang pwesto ng atin pong antena? Okay, so una, yun pong atin pong ibabahagi ay ganito po mga ibigan. Kasi may mga kaibigan tayo, balikan ko lamang po, bago pa lang po sa Piso Wi-Fi o bagong builder pa lamang po ng Piso Wi-Fi, ay lagi hong nagtatanong bakit daw mabagal yung internet, bakit daw matagal mag-pop up yung portal na kanilang mga Piso Wi-Fi. Kasi nga mga kaibigan, sa ganito pong setup na ganito po, ito po, ayan, yung napakataas ho ng atin pong antena ay talagang hindi po siya advisable na ganon. Kasi nga po, yung baba ay mawawalan na po ng internet kasi nga po yung kanyang internet ay paganyan lamang po yung kanyang hagis, di ba? So, pag ganyan, pag medyo mataas yung ating antena, ay syempre mga ibon na lamang po yung makakabinipisyo po niyan. Meron kasing mga client natin, may mga experiences ho tayong ganun na mas mas may alam sila kaysa sa atin na mga seller. Kasi mayroon ding mga client, hindi maiiwasan maibigan na gusto nilang pataasan yung kanilang mga antena. So magsasuggest sila habang nagtatrabaho kayo, sasabihan kayo na, "Sir, pataasan mo yung para mas malakas daw yung internet." Yun yung mga expectation nila na na habang mataas yung pag mataas yung antena ay lalong lumalakas yung internet. Yun yung nasa isipan nila, di ba? Kasi hindi nila alam na yung antena na ginagamit natin ay pangbato lang yun sa mga client. Hindi po yun receiver para mas lalong lalakas yung atin pong internet. So, yung mga ganun na eksena mga kaibigan ay normal lang po yun kasi may mga tao talaga na ganun na akala nila mas may alam sila. Yun. Yun yung isa sa mga experience natin mga kaibigan na talagang pag nagtrabaho ka, habang nagtatrabaho tayo tapos sila naman ay nagsasuggest ng ganito, ganyan, minsan nga tayo na yung nahihiyang mag-explain sa kanila, di ba? Pero dapat nating i-explain sa kanila na, "Sir, yung recommended talaga na taas ay hindi po ganyan na halos na po mga kaibigan halos abot na po yung napakataas ng napuno ng niyog, no? O di kaya ay lagpas pa." Kasi akala nila yung mga P2P, yung mga radio na ginagamit, akala nila na ganun dapat ang taas ng antena. Hindi po, kasi mga receiver lang po yun. So, yung antena ng Vendo, mga kaibigan, na bago pa lamang po,
ay hindi po yan mga receiver. Ano po yan? Nagbabato lang po yan ng signal doon sa ating mga client. Okay? So, hindi ho talaga advisable na ganitong kataas. Parang nasa pangalawang palapag na po ng bahay. So, yung magandang pwesto ho talaga ay ganito po may bigan yan. Ganyan. Ito, yan. So, yan talaga yung magandang pwesto. Ito, ganito. Kasi yung recommended mga kaibigan ay nasa 12 feet to 14 feet from the ground. Kasi nga po yung bato niya, kahit po itaas nyo po yan, ganun din po yung kanyang maaabot. So, yung palang advantage din naman kung mataas, siyempre, mataas yung tapon yan. Pero dun nga lang sa malayo. Pero dito sa baba, nawawalan na po ng internet, nag-disconnect, tagal mag-pop up, yun yung mga reklamo. Pero yung naman disadvantage din kung medyo mababa tapos may bahay diyan naka-block na, syempre yung kanyang range ay magiging short range po 'yan. Pero kung ganitong open area lang naman po, di ba? So, yan lang po yung ating recommended na taas ng ating antena. Lalong-lalo na kung syempre hanapin natin ng pwesto yung ating antena kung saan pabor sa mga client ho natin. So, ganun po mga kaibigan, ganito lamang po. Tapos nga po pala, may mga kaibigan tayo na gumagamit ng UTP cable. Minsan, isa sa mga problema din ay yung UTP cable. Lalong-lalo na kung meron po akong ginawa dito mga kaibigan na diagram na napakataas ho ng UTP cable. Palagay lang ho natin na ganito po kataas yung antena, pero yung UTP cable po napakataas at may may extension pa na ginaganito po maibigan. So, sobrang taas, isa din yun sa magiging problema natin. Kasi may mga UTP cable din po kapag niyupi ho natin, ginanito ho natin, ay maaapektuhan po yung natin, yung antena. Kung mapapansin ho ninyo na sobrang taas po ng cable, ay mas mas mabagal yung internet, mabagal lang pag-pop up ng portal. So, ganung mga senaryo mga kaibigan. Kahit sabihin mong mababa yung yung antena mo, pero problema mataas yung inyong UTP cable. Kaya ganito lamang po yung ating gagawin, katulad ho nito, ng diagram na ito. So, kung anong taas nung antena, ay ganun din yung UTP cable din natin. Isukatin natin ng maigi para hindi po siya maging sagabal sa atin pong installation. So, yun pong suggestion o yun pong mga kaibigan natin na bago pa lamang po sa Peace Wi-Fi ay wag ho ninyong gawing ganito po na napakataas ng UTP cable, napakataas ho ng antena. So, kahit po maikli lang po or mababa lang po yung ating antena, ay wag ho ninyong gamitin na ganito yung ating UTP cable, napakataas. 20 meters, napakataas na yan mga kaibigan. 15 meters, napakataas na po niyan. Kaya yun lang, yung kung gaano kataas yung antena, sukatin natin. Para yun lang yung i-crimp po natin mga kaibigan. So, kasi experience natin yan as seller ng Peace Wi-Fi builder, installer din ho tayo. Yun yung mga experiences ho natin. At sana ay may matutulungan ho tayo ng mga kaibigan natin dyan na bago pa lamang po sa Peace Wi-Fi. Kaya yung gawin natin, always mga kaibigan, disconnecting, mabagal yung pop-up, mabagal yung internet, always check po natin yung mga crimping ho natin ng ating UTP cable. Kahit sabihin ho natin na okay naman sir yung yung reading po ng pag-crimp ko sa UTP cables from antenna, yun okay naman, di ba? Pero dapat i-review i-recheck ho natin lahat po from antenna, cable to board. Basic lamang po yan mga kaibigan Okay, napaka-importante. Ganito lang po mga kaibigan, i-test ho natin yung ating pong vendo. So, pag nakapasok ho tayo sa portal, okay yung vendo natin. Pero kung disconnecting ho tayo, basic po yung gagawin natin, check ho natin yung ating cable. Kung okay yung mga cable, check yung board kung umiilaw pa ba. So, ganun lang. Marami ho tayong tutorial mga kaibigan na binabahagi ho sa inyo. Balikan nyo lang po yung atin pong mga tutorial sa atin pong YouTube channel. Kaya bisitahan niyo po. Marami ho tayong mga tip na binibigay po sa mga kaibigan natin na bago pa lamang po sa Peace Wi-Fi. So, mga kaibigan, kung kayo po again ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel,
Marami ho tayong mga tutorial about po sa internet connection, setup, configuration ng mga routers. Dito po kaibigan, hanapin nyo lamang po. Marami ho tayong mga video na pwede nyo pong matutunan. So mga kaibigan natin dyan na expert din po sa mga piso wifi, mga builder. Okay, mag-suggest din po kayo sa comment section natin. Baka may kulang yung atin pong explanation sa isang tip natin. O baka may ibabahagi din po tayo mga kaibigan. So sa araw na ito, yun lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.